Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Kanina sa Senado mga ka-Wonder nagkaroon ng medyo init, no? Di lang actually medyo talagang nag-init itong minorya. Dahil dito sa videong present nitong si Amy Marcos. May mga binanggit siya dyan, ano, na natira nakaka-insulto dito sa minority. Dahil kahit sabihin niyang hindi direktang pinangalanan, tila may pinatatamaan siya mga ka-Wonder. Bago yun mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click the subscribe button, lalabas po ang bell icon and choose all. Marami pong salamat. So hindi na natin pa-play mga ka-Wonder kung napanood nyo na yun kasi mahaba-haba din. Na ang dilalaman ng video mula dun sa mga sinasabi ni Senator Risa against dito sa mga Duterte, yung nangyari dyan sa Senado, yung tila parang dinidiin sila o inuusig sila at papunta ron sa mga tila may kinalaman itong Senado, itong minorya na alam nyo na ito'y nakapababa sa imahe ng Senado. Alam na natin, bumaba na ang imahe ng Senado. Nag-apologize nga si Zubiri. Alam nila na parang ang term niya is parang circus. Siguro narinig niya yung comment ng ilang mga show, ganoon din sa atin, totoo naman, kaya nga nag-apologize siya mismo. At nagalit siya rito sa sinasabi ni Amy. Kasi ang gusto ni Zubiri at ng ilang mga minorya, ibalik ang integrity nitong Senado. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI, and all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative. At itong si Amy Marcos, nagalit nga itong mga kilala ko kung ano nung pinagtatatawag sa kanya. Talagang hindi mo maintindihan, na bakit may mga ganyang senador, no? Imbis na mag-focus sila sa karorusulba, ikagaganda ng bansa, puro na lang balitaktakan, bangayan. Yan ang nauuwi, mga ka-Wonder, grabe. No, itong issue niya, tungkol dito sa presentation nga ni Amy, na nagsimula yung diskusyon, matapos na ipalabas nitong si Amy Marcos, itong isang video presentation na umano, dagdag dyan itong source na si Lito Banayo, na isang manunulat o kolumnista, no? Diyan sa Manila Standard ba yan, ano? Itong laman daw, itong laman nga, mga ka-Wonder, ng kanyang video, itong term extension ng mga senador, congressman, at ng kanyang kapatid, na which very obvious na hindi niya gusto. No? Sabi nga ni Tito Sen, sa pag-usapan, eto mga ka-Wonder, kasi may mga nagsasabing fake, fake yung sinasabing siguro kung pinag-usapan yung o kung tinutukoy dito kung pumayag si Tito Sen at shinare niya sa Senado. Wala naman shinare. So wala namang ganun kumakalat. Ang point dito is nangyari yung meeting, wala. Meron, no? At sinabi ni Tito Sen dito sa kanyang kinote niya, no? Basahin natin yung quote niya para maintindihan natin, mga ka-Wonder. Kasi nagsasabi yung iba wala raw na pag-usapan ng ganun. Pero ano yung sinasabi ni Tito Sen dito? Senator Tito Soto was clarifying allegations made during a Senate plenary session that implied he was involved in discussing pushing to amend the Constitution. No?
may kinalaman daw siya. Umattend siya. Yan, naka-attend siya. In fact, iba yung kanilang topic. Pero kumbaga nagkaroon siguro ng ganung usapan. Pero sabi niya, when his name was linked to alleged charter change or CHA and term extension meetings, he objected. Tumanggi siya o ni-reject niya yon. Nag-object siya. Sabi niya rito, and made the following remarks. Ito, and I quote sa vernacular, sabi niya, sana tinanong nila yung source nila kung pumayag ba ako. Pumayag saan? I heard the proposals. What was the proposal? Diba? So I assume, ito yung sinasabing charter change o yung pag-extend kasi yun ang sinasabi na konfirmado na nag-usap na magkakaroon ng 36 senators. No? Hindi na 18, 36. Sabi nga nila, kakasya ba yung kwarto? So, ibig sabihin, nag-usap tungkol doon sa term extension. No? Pero hindi niya yan dinala sa Senado na para pag-usapan at formalin. Kasi para sa kanya, ayaw niya nga. Sabi niya, ang mas gusto ko, CHA, not charter change. Ang kailangan, character change. Yun doon sa nagsasabing fake news, totoo pong nangyari ito. No? Pero yung sinasabing pumayag si Tito Sen at gusto niya yung mga ganyan, hindi po totoo. Yun ang pagkakaintindi ko Kasi sabi niya rito, sana tinanong nila yung source nila kung pumayag ba ako. Pumayag saan? I heard the proposals. Narinig niya yung proposal. Yun nga, yung charter change. Yun nga yung 36 senators. Extension of term whatsoever. I never brought it up to my colleagues. Brought what? Yung proposal. Yun na pag-usapan. So, end of conversation pagdating doon. So, balikan natin itong ni Amy Marcos, no, na may laman ng mga impeachment issues, charter change, people's initiative, at mga aligasyon ng politika laban sa kampo ng mga Duterte. So, maraming senador na nagsalita, tumayo, nagbigay sila ng motion na strike out itong video ni Amy Marcos na hindi nakakatulong. No? Nagalit nga si Zubiri na he simply wants na ang integrity ng Senado ay maibalik. So, tigilan na yung mga ganyan, no? Kasi parang haka-haka lang, propaganda, aligasyon, no? Kaya maraming tumutol doon sa presentation niya at hinihiling nga mga ka-wonder na ma-strike off ito o alisin ito sa official record ng Senado. Pero may isa dyan, tumanggi, no? Alam nyo na kung sino, kung napanood nyo. Walang iba kundi itong si Marcoleta. Pag alam nyo, pag ganyan, medyo debate na, nakaka-stress, no? Parang ayoko na lang panoorin. Although pinanood ko talaga kasi otherwise wala akong share sa inyo at papaliwanag. No? Yung pangunahing laman ng video ni Amy Marcos. Itong allegation nga ng term extension. Na pinakita nga sa video, may ginawa pa siyang video presentation na yun nangyari sa Senado, yung sinabi ni Hontiveros at yung mga naratibo ng mga minority sa Senado. Itong pinag-usapan dyan, yung sa Pangulo, Vice, mga senador, kongresista, na wala nang posibleng election daw this coming 2028. No? Pati yung magkakaroon lang ng local election sa mga barangay lang matutuloy. So, sa mga detalyong nabanggit dyan mga ka-wonder, yung pangdagdag, ito nga sinasabi natin, Senator na 24, magiging 36. At magbabasihan dyan based on sa mga region, regional representation. At 3 years term para sa mga Senado. Parang ganun na lang yata ang mangyari. Pero ang narinig ko parang dadagdagan. So, hindi natin alam kung ano yung totoo. Pagbabago sa minimum age ng requirement sa Pangulo. No? Ang Pangulo, alam natin, ang age is dito sa atin, 40, ano? So, gustong pababain na 35, mga ganun. At sa Vice, ganun din. At itong sinasabing People's Initiative na pagbabago ng CHA nga, or through CONCON or CONAS, yan po yung mga nilalaman-laman doon. Pati itong House Resolution 463 ni Congressman Rumulya at yung pagpapakahulugan ni Adaza sa salitang forthwith. Yun yung mga naging laman o yun yung nabanggit dito ni Amy kung hindi ako nagkakamali mga ka-wonder. No? So sinabi niya nga yung source na itong si Lito Banayo. And eventually tumayo nga si Sen Lacson na nakita ko nga yung mga comment na medyo raw madaldal itong si Senator Lacson. Siya pala yung source na binabanggit nitong si Lito Banayo. Dahil giniit nitong si Amy na may iba pa siyang source bukod diyan kay Banayo. At ang totoong naganap mga ka-wonder dun sa pagpupulong. Sabi nga ni Senator Lacson naligaw lang daw siya ng kwarto
dahil may iba siyang atenan. At dilala siya ron ng tao ni Tito Sen. Siyempre natatawa yung iba. Bakit ganun? Parang totoo ba yun? Ano? O may tinatago? Parang mga ganun. Well, anyway, hindi natin alam yung totoo. Kaya po nagbibigay lang tayo ng sarili nating opinion at palapalagay na nag-instances lang ba? Nagkataon lang ba na nandun si Senator Lacson? Nataon din na sabay yung sinasabing pangyayaring meeting. Ano? Of course, kung ano man yung sinabi nila, di yun na yun. At ang layunin nga, mga ka-wonder, ng presentation nitong si Amy Marcos, tiyakin magkaroon ng election sa 2028. Alam niyo na kung bakit? Dahil tatakbo nga si Sara. No, parang yung edad pa raw binabago sa Vice President na hindi naman daw totoo yun para ma-disqualify ito si Sara Duterte. Gagawin yata 50 anyos para sa presidente. Tanda-tanda na nun masyado. Sa atin kasi sa bansa, alam ko pwede kang magpresidente pag 40 anyos ka. Yung mga potensyal, hindi tuloy makaupo dahil bata pa. So parang gusto ng iba, bababain ito sa 35. Pinagsalita ito si Win Gatchalian, si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan, si Lacson, si Tito Sen. So hindi nila nagustuhan yung mga video presentation na yan. Itong pagtutol una ni Senator Francis Pangilinan na tinawag niyang haka-haka, no, chismis o propaganda yung video. So hiniling niya na i-strike off nga ito, alisin dyan sa record ng Senado. At dahilan ng pagtutol nga ng nakakasira umano ito dito sa kredibilidad ng Senado na pilit niyang dapat ibalik yung dignidad ng institusyon na nauwi nga sa circus at nag-apologize nga itong si Subiri. Yung pangalan ng kapwa senador na kahit hindi diretsuhin nadadawit at naibababa. Ano? At wala sapat ebidensya dyan sa mga ganyang aligasyon. No, kaya ang malagang punto mga ka-wonder sa talakayan natin ay dapat bang payagan sa Senado yung mga presentation na wala namang malinaw na dokumentadong ebidensya. Kaya nga sinabing propaganda, haka-haka Chismis pa nga ang term, nakakahiya Diba? Tapos i-brought up mo dyan sa Senado. Anong purpose nitong si Amy? Alam mo, marami nang naiinis talaga dito kay Amy Marcos Kung ano nang tinatawag sa kanya, siguro nababasa niya yun. Siguro tumatawa lang siya, hindi siya tinatablan. Grabe. So ito, nagpahayag din si Senator Gatchalian na itong ang sinasabing mga bagay na yan, con us, kung tama yung pagkakarinig ko, hindi niya, umbaga ang gusto niya lang ibalik ang dignidad ng Senado at huwag gawing sentro ng intriga ang Senado. No? Para kasing lumilihis mga ka-wonder dahil nga nagkaroon ng pagdududa dyan dito sa side ng minorya sa ginawa nilang pagpapatakas at pagkadal dyan kay Bato at kung anong mga ginagawa na pang-o-oppress daw dito sa mga senador na kinakasuhan na kasama na to si Marcoleta. Yun ang nilalaman ng presentation niya. Kumbaga naging voice siya nitong majority mga ka-wonder itong si Amy Marcos na kumbaga gumagawa ng paraan para isa-isahin itong majority. Ang tanong, wala ba silang bagay na dapat panagutan? Yun ang tanong dun Of course, nag-second din in motion. Etong si Sherwin Gatchalian na alisin nga sa record. No? At ganun din si Senator Lacson, nagbigay sila ng manifestations nila. Si Tito Soto, pinagtanggol nila yung sarili nila na although narinig niya yung proposal, pero hindi niya naman ito ibinahagi sa kanyang colleague sa Senado. Dahil para sa kanya, ayaw niya nga ng charter change. Ang gusto niya, character change, which para sa akin mga ka-wonder mahirap. Na para talaga sa akin I agree dun sa charter change. Na talagang baguhin na yan. Sila na mismo nagsasabi, dami nang nagsasabi, na maraming dapat ayusin. Bakit ba ayaw? Kasi lang doon dahil sa mga term extension, yung power, itong nakafocus sila sa power, hindi sila nakatingin doon sa iba pang bagay na maaring ikaayos nitong constitution. No? I don't believe in character change. Lalo na pag matanda na, naalala ko yung isang abogado dito sa amin. No, sabi niya, Mark, pag matanda na, mahirap na yung baguhin. Parang pako, kapag pako matanda na, kapag pinukpok mo, hindi na babaluktot. Anong mangyayari? Mapuputol. Diba? May mapupukpok ka pa ba? Kada pukpok mo, maagnas, maupod hanggang sa mawala. No? Ibig sabihin, wala na. Hindi pwedeng basta-basta yung character change. At dito sa charter change, kapag ito'y nagbago, dito mapipilitang silang sumunod. Kung dito naka-strictly stipulated ng maayos, yung walang mga gray area, mga ka-wonder, na kailangan pang pagdebatihan,
tawag doon, mag-aantay sila sa desisyon nino, yung ganyan. Parang pati sila mga abogado, mambabatas, hindi rin nila alam gagawin. Bakit? Kasi nga, kailangan pa rin may ayusin sa ating konstitusyon. No? Kaya nilinaw dito mga ka-wonder, no, na sinasabi nga nila Tito Sen, nila Lacson, na sinare niya nga ito. Kumbaga, ichinuchu niya. Kasi daw, kung hindi naman daw ito seryoso, bakit niya i-share? Diba? Kumbaga, parang siya pala yung sinasabing source nitong si Banayo, mga ka-wonder, no? So, ayan, hindi nagustuhan, pinapa-strike out, pahayag ni Zubiri, gusto niya lang naman talagang ibalik ang dignidad na may mga binanggit pa siyang pangalan itong mga statesman na kagaya nila Arroyo, Pimentel, Defensor at kung sino-sino pa, kasama si Drilon, na how he wished na sana ganun. No, ito ay isang indirect na patama sa nangyayari dito sa mga sa Senado, mga ka-wonder, na hindi mo na maintindihan. Siya nga mismo nagsabi na circus, and he apologized in behalf of the Senate. No, na talagang I think he agreed dun sa nabasa at nakita niya at narinig niya na pangungutya sa Senado ngayon. Ano? Dahil ang punto niya nga, nawawala na ang statesmanship ng mga senador. Kung sino-sino kung ano na nakikita ng tao at kinukumpara nga sa dati. Kinumpara nga sa Congress ngayon na parang nalaktawan na nga ng Congress ng doble. Diba? Dahil puro intriga, propaganda, political drama. Grabe para daw nanonood ng telenovela yung mga tao kapag nababasa ko sa mga comments. Ganon din, nag-seconded din to ng ni Erwin Tulfo na nagmistulang fake news. No? Dapat facts yung mga pinipresenta. No? Alisin na yon sa record. Yun yung mga sinasabi nila dahil hindi nga maganda. Ito nga si Marcoleta, siya yung kumontra na dapat daw, hindi siya umaagree na i-strike off ito. Lalo na yung video ni Hontiveros na may sinabi ron. Na kumbaga, parang gusto niya manatili yun sa record. Para kumbaga, nasabi, for the record, sinabi ito ni Hontiveros. No? Parang ang nangyari kasi dyan mga ka-wonder, parang pinupolitika talaga. Yun yung nakikita nila dyan. No? Na itong si Sara, hindi pa upuin, gustong i-disqualify sa age, wala nang eleksyon, kung ano-ano pa, yun lang. Alam naman natin kung ano yung tag na sa kanila. Sila yung mga DDS o Duterte senators. Siguro kung pag-uusapan mga ka-wonder, no, na baka sabihin nagiging one-sided tayo. Kasi mga ka-wonder naman, kung titignan mo yung investigasyon, kung titignan mo yung ikot ng storya, makakapagbigay ka na talaga ng konklusyon. No, at alam mo na kung anong masasabi mong konklusyon dahil iisa tayo. Our feeling, our thought is mutual. Diba? Parang ganun na yung ibig sabihin kahit na pilit mo mang kumampi o at least magbigay ng side patungkol sa para maging fair, parang wala Diba? Yun opinion natin Wala, sabi dyan yung pag-iimbestiga ng flood control. Na bakit hindi raw imbestigahan? Bakit hindi nyo pinirmahan nung pinapipirmahan sa inyo hanggang sa umabot na rito sa ombudsman? Ino-open talaga nitong si Marcoleta. No? Ba't hindi nila pinirmahan? Kung ano nung alibay, pirmahan lang para maumpisa ng investigasyon. At isa pa dyan mga ka-wonder yung sinasabi kahit nasa Senado ka. No, may mga binanggit si Senator Legarda na mga parang code of ethics nila dito sa kapwa senador. No, na patama. I'm not sure kung patama. Parang more of patama dun sa sinabi ni Amy na nakakababa nga ng mga kapwa senador. No, ay alam natin na may mga political division dyan. No, may mga block. Pero as much as possible, dapat na may maintain yung, of course, yung respeto sa mga senador, walang patamaan, no, o walang paninira, pero hindi mo talaga masisisi mga ka-wonder dahil nauuwi na nga sa personalan. Dahil bakit? Bakit? Dahil kanino? Dahil para saan? Kayo na ang musga mga ka-wonder at alam nyo na kung bakit. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung tungkol dito sa video presentation ni Amy Marcos. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.